Good morning mga katropa, mga ka-farmers. Ito, trabaho na naman ulit tayo sa bukid after ng duty sa gabi. Hindi naman sa kasi pagpahinga naman kahit papaano. Sa tanghali, maghapon tulog din tapos duty ulit. Okay na 'yon, nakaka-recover na yung katawan. So yung sa akin lamang guys, ang pinupunto ko dito kung bakit ko ginagawa to na kaysa magpahinga, kailangan pa magtrabaho. Kailangan wag tayo makontento kung anong mayroon lang tayo. Hindi kasi sapat eh. Hindi tayo mayaman guys. Kaya kung may lakas tayo, kasi sa totoo lang, ang lakas ng katawan natin, daan lang to. Lilipas, lilipas. Ito kasi, pagkaya nito pagtatanim na to, sa oras ng kagipitan, halimbawa, nagkasakit tayo, mayroon tayong tatakbuhan. Kasi pagka nasa company tayo at nagkasakit tayo, wala tayong sweldo. No work, no pay ang rules. So ibig sabihin, paano kung nagkataon na wala kang masaing at wala kang mautangan? So ibig sabihin, advantage yung may tanim. Kagaya nito. May tanim ka, maniba ka lang kasi dami namang namimili niyan. O di kaya, lagain mo kung wala ka talagang choice. Makakaraos ka. So ibig sabihin, advantage yung hindi ka lang umaasa sa trabaho na kagaya ng sa company ka lang. So ito, pinupush ko yung ganito sa mga kapwa natin na mga farmers o kaya mga nakasama na nagtatrabaho. Kasi nga, hanggat kaya nyo, huwag kayo makontento dun sa trabaho nyo. Kumbaga magsikap pa kung kaya lang din ang katawan. Pero liban na lang kung hindi talaga kakayanin at hanggang dun lang talaga yung kaya ng katawan natin. So wala tayong choice. Kasi kanya-kanya tayong lakas eh. Sa akin kasi, before pa ako nag-company guard, ito talaga yung trabaho ko. So ibig sabihin, basic na lang sa akin yung ganitong trabaho. Kasi ito talaga yung kinagisnan ko eh. Kumbaga dito ako lumaki sa ganitong pamamaraan ng magulang ko. Kaya ayos lang. So yun guys, positive lang tayo, lagi na yung sinasabi sa inyo. Hanggat malakas ang katawan. So kumbaga exercise na rin. Exercise na rin sa katawan. Kasi kagaya niyan, trabaho ko guard, hindi ako napapawisan, hindi na-exercise yung katawan ko. Pagdating dito, healthy. Kasi nga kagaya nga niyan. Oh, di ba? Ay kaya nung nung nag-asawa ako, nananim agad ako. Niisip ko kasi lilipas ang panahon, may tanim kasi wala, lilipas at lilipas ang panahon pa. Mas maganda magtanim ka na lang kasi matagal mapakinabangan kagaya nito. Yan. Niyog. So yan ay 10 years na yan. Malapit na mamunga yan. Kaidaran niya ng panganay ko, magti-12 na pala, 12 years. Yan. Avocado. Yan, nakaka-harvest na ako diyan. Yan, 10 years na rin yan. Ayan, daming avocado na yan, Sa avocado, ma-harvest ako every year ng 10 sako mahigit bawat pitas ko. Hindi pa lahat namumunga yan. Yan. Kasi mayroon din kasi sabihin natin na nabansot dahil sa panahon o kaya dahil pinagtaniman. Ayan, kagaya niyan, maliit pa. Pero 10 years na yan. Ito. Yan. Hindi pa namumunga yan. Yan. Pero bumunga at bumunga yan. Itong mga saging naman na to, ito kasi yung saging. Tumatagal naman din yan siya. Depende sa maintenance mo. Ito kasi guys, hindi ko pa dati tinaniman to dahil malawak yung sagingan ko doon sa dulo. Ayun. Kasi ang plano ko, isang area, tataniman ko ng saging. Ayun sagingan. Ayun kung natatanaw nyo. Ayun. Sagingan yan. Ayun Yan, sagingan ko yan. So hindi ko lahat tinataniman ng saging dahil may mga gusto pa akong itanim na iba. Kasi pag tinaniman mo ng saging is wala na ka talagang choice, kundi saging na lang talaga. Yan. Kapag tanim pa ako ng mga kamote, kahoy, luya, iba-iba pa. So ngayon, dahil nagtatrabaho ko as company guard, nag-focus ako sa saging. Kasi sa saging, may tanim mo lang, tapos malinisan mo ng ganito, hayaan mo na, hintay ka na lang ng bunga. Yan. Ngayon bunga na tong aking tordan. Ayan
Okay, sa bibilihin mo pa yan para sa mga anak mo. Hindi na kasi may tanim ka eh. Ayan. Ay, bumbunga na yan. Oh. Kaya mas mapakalaking bagay ang may tanim kasi kaysa bibili ka pa napakamahal. Ibili mo na lang yun ang mas ibang pangangailangan nyo kasi mayroon ka na. O diba guys? Yun lamang guys at magandang umaga sa inyong lahat.